Kamusta ka? Handa ka na ba sa isa na namang malalim na pagsisiyasat natin ngayon? Kasi isipin mo ito nag scroll ka lang sa social media mo, nagbabasa ng mga updates ng mga kaibigan mo, tapos Tapos bigla kang makakakita ng isang post tungkol sa napipintong katapusan ng mundo. eksakto, mapapahinto ka talaga, di ba? At yan yung pag-uusapan natin ngayon. Isang material na siguradong mapapaisip ka kung paano natin tinitingnan yung mundo natin ngayon. May hawak tayong isang napakadetalyadong transcript ng isang video at mga Facebook posts. May petsang Pebrero 8, 2026 ito. Tama, mula sa isang nangangalang Narciso Olalo. Ngayon, bago pa man tayo lumusong dito, kailangan lang nating ilatag agad yung misyon ng talakayan natin ngayon para sa'yo na nakikinig. Oo, mahalaga yan kasi hindi tayo nandito para husgahan o kumpirmahin kung totoo ba o gawa-gawa lang yung mga nakasulat dito sa material. Titingnan natin ito bilang isang napakahalagang dokumento ng personal na paniniwala at sosyologikal na pananaw. Walang kinikilingan. Wala talaga. Ilalahad lang natin kung ano yung eksaktong nasa mga pinagmulan. Lalo na may mga mabigat na akusasyon dito laban sa mga institusyon ng relihiyon. Ang layunin natin, intindihin kung paano ba nabubuo ang isang modernong babala tungkol sa trahedya. Ano ba yung mga sinisimbolo nito at bakit ito umaalingaw-ngaw sa mga tao? Okay, himayin natin ito. Nagsimula kasi ang lahat sa isang nakakakilabot na pangitian. Sa kwento ni Narciso, naglalakad daw siya kasama si Jesus Christ sa isang bundok dito sa Pilipinas. At inilarawan niya na halos kalahating bundok daw yung gumuho. Isang napakalaking landslide. Oo, tapos hindi lang basta gumuhong lupa kasi malinaw niyang sinabi na sa ibaba ng bundok, naging isang napakalawak na lawa ng putik dahil sa dami ng natambak na lupa. Tapos nilinaw niya na kung may tao man sa ibaba, wala nang maghuhukay para mag-rescue. Burado na agad yung pag-asa, 'di ba? Pagputik na kasi ang pinag-uusapan natin dito, iba yung takot na dala niyan kumpara sa simpleng baha. Pagbabaon ng buhay ang ibig sabihin niyan. At diyan papasok yung isang kakaibang detalye na ibinigay niya. Yung papel. Oo, yung papel. Kasi habang naglalakad daw sila ni Jesus, may inilatag na papel na kasing laki daw ng isang basketball court. Diyan ako napategil Bakit basketball court? Di ba parang ang labo na ang isang banal na pangitin ay gagamit ng sukat na pang-sports? Sa unang tingin, oo. Pero kung iisipin mo ng malalim, ano ba ang pinakasentro ng halos bawat barangay dito sa atin sa Pilipinas? Basketball court talaga. Mismo! Ito yung tambayan natin, lugar ng liga, at madalas ito yung ginagawang evacuation center kapag may bagyo. Kaya pag gumamit ka ng ganitong panukat para ilarawan ng isang babala, biglang nagiging sobrang lapit nito sa sikmura ng ordinaryong Pilipino. Hindi ito abstract na sukat na gaya ng cubit sa Biblia, ito yung nakikita mo araw-araw paglabas mo ng bahay. Oo nga ginagawa niyang lokal at pamilyar yung sakuna. Tapos sa ibabaw daw ng dambuhalang papel na yon gumuhit si Jesus gamit ang liwanag na parang galing sa isang flashlight. 6 na guhit na pababa na sumisimbolo sa paglandfall ng bagyo sa mga bundok at lupa na lilikha daw ng malawakang pinsala. At may nakita siyang mga salita sa bawat guhit, di ba? Oo, yung 45 Black Bay. Black Bay. Medyo magulo pero ang interpretasyon ni Narciso dito ay isang bagyo na may hangin na abot sa 450 kilometers per hour. Isipin mo yung lakas na yan. Para sa iyo na nakikinig sa ating gayon, alam naman natin kung gaano kabagsik ang mga bagyo dito. Yung bagyong Yolanda, nasa humigit kumulang 315 kilometers per hour lang yon. At sobrang lala na nun. Pero 450. Sa pangitingan nga, naramdaman daw ni Narciso na nasa loob sila ng isang bahay na konkreto, pero sa lakas ng hangin, yung bahay ay inuuga na parang tinatamaan ng magnitude 7 na lindol. Nababali at nabubuwal yung mga puno at wala daw matitirang buhay o nakatayong bahay. Sabi niya mismo, there's no place to hide. At ang pinakakapansin-pansin dito ay kung paano niya ikinonekta ito sa nakaraan.
Sinasabi niya sa dokumento na nakatanggap din siya ng parehong uri ng babala bago pa man mangyari yung bagyong Yolanda noong 2013. Nakita niya raw na magkakaubusan ng kabaong. Na totoo namang nangyari. Tama. At dito natin makikita kung paano ginagamit ang mga nakaraang trauma ng lipunan tulad ng Yolanda upang bigyan ng bigat ang mga bagong babala. Parang sinasabi niya na tama ako noon, kaya dapat niyo akong pakinggan ngayon. Dito talaga nagiging sobrang interesante ang lahat Kasi ang tanong, bakit siya? Paano niya nakikita ito? Inaangkin ni Narciso na pinabalik daw siya sa lupa at binigyan ng power of mind. Power of mind. At pansinin mo na hindi niya sinabing may ibinigay sa kanya na bagong Biblia, ha? Oo, ipinagmamalaki pa nga niya na wala siyang Biblia na binabasa. Ito lang daw power of mind na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang mga kasalanan ng mga tao, patay man o buhay, pati na rin yung mga parating na sakuna. At dito natin makikita yung emosyonal na bigat ng pagiging isang mensahero. May ikinuwento siya na sandali kung saan ipinakita sa kanya ang isang malaking screen ng mga taong sobrang abala sa buhay nila. Walang kamalay-malay. Oo, tapos nang makita niya sa screen yung mga darating na trahedya, umiyak siya. Nagtanong siya kung bakit kailangan pa itong maulit, kinumpara niya pa ito sa matinding baha noong panahon ni Noah. Isinulat niya pa nga na dalangin niyang sana ay hindi mangyayari ang massive super trahedya na ito Ayaw niyang mawasak ang buhay ng mga tao. Pero kung iuugnay natin ito sa mas malawak na pananaw, makikita natin ang matinding paradox o conflict ng isang propeta. Dalangin niyang huwag mangyari yung sakuna, pero kung hindi ito mangyayari, sasabihin ng mga tao na sinungaling siya. Isa siyang impostor. Parang trapped siya sa sarili niyang babala. Ang pagkakatiwala sa kanya ng publiko ay nakasalalay sa mismong paggawasak na nais niyang iwasan. Mismo, isang matinding psychological na pasanin yan. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Dahil bukod sa kalikasan, may pinuntiriya rin siyang iba. Dito na pumapasok yung pinakakontrobersyal na aspeto ng material niya. Sabi niya, ang Diyos daw ay galit na galit sa paggamit ng kanyang salita para pagkakitaan. Ang eksaktong quote niya dyan ay, "Please don't sell my words." Iyan nga. Direktang tinukoy niya ang mga pare at pastor bilang mga makasalanang inihanda na para sa impyerno dahil ginagawa nilang negosyo ang relihiyon. At dinamay niya rin yung mga miyembro na nagbibigay ng pera dahil kinukonsintiro nila ang panluloko. At hindi lang pangkalahatang puna ito ha, tinukoy niya talaga ang mga partikular na grupo tulad ng Saksi ni Jehovah at ang Iglesia ni Kristo. Pati na rin daw ang bawat relihiyon na nagbabawal mag-asawa ng hindi karelihiyon. Inakusahan niya silang tinuturuan ng mga miyembro na huwag makinig sa iba upang manatili sila sa kanilang puder. Para hindi mabawasan ng pagkakakitaan ng mga lider. Ang tindi ng akusasyon. At sabi niya, naka-blindfold daw yung mga membro gamit ang... Teka, ito yung kakaibang salita na ginamit niya Bioscience. Bioscience. Gumamit siya ng isang scientific na salita para ipaliwanag ang espiritual na panluloko. Sinasabi niyang pinag-aralan daw ng mga lider na ito ang kahinaan ng tao, ng sistematiko. Ginagaya niyang mas kapanipaniwala yung teorya niya dahil tunog siyensya at objektibo. Tapos dahil nga bulok daw ang sistema, nagbigay siya ng napakasimpleng alternatibo. Ayon sa kanya, hindi hinihingi ng Diyos na magsimba o magdasal gamit ang relihiyon. 3 bagay lang daw ang kailangan, at yun ay pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Alam mo, musikitin natin na ang ganitong sentimiento laban sa otoridad ng simbahan ay umaani talaga ng suporta mula sa publiko. May isang partikular na komento doon sa Facebook mula kay Kai Meskay na sumasanga yung ayon ng lubos kay Narciso. Tinawag pa nga niyang number 1 makasalanan ng mga pari at pastor, di ba? Ama, pinapakita lang nito na may mga taong may malalim na galit o pagkadismaya sa mga nakasanayang reliyon at handa silang makinig sa mga ganitong alternatibo. Na nagdadala sa atin sa isang direktang panawagan, isang call to action. Dahil hindi lang siya nag-post, nagpatawag siya ng isang Zoom meeting. Naka-schedule noong Linggo, Pebrero 22, 2026, alas 9 ng umaga, oras sa Pilipinas. Isipin mo yun, isang propesya tungkol sa dilubyo, pag-uusapan sa isang Zoom meeting.
Pero nagiiwan ito ng isang mahalagang katanungan para sa iyo na nakikinig. Bakit ba tayo nahahalina sa mga ganitong uri ng mensahe? Ano ba ang ibinibigay ng mga ganitong hula sa isang taong naniliit sa harap ng kawalan ng katiyakan sa mundo? Binanggit ni Narciso yung mga trahedya, gaya ng mga baha at bagyo, na ngayon pa lang daw naranasan ng ganoon kalala sa mga lugar gaya ng Australia at iba pang bahagi ng Pilipinas. Mga epekto ng climate change na wala tayong kontrol. Oo. Ito ay isang pag-aaral kung paano tayo binibigyan ng kahulugan ang mga trahedya at inilalagay ito sa isang malaking kwento ng pagliligtas at kaparusahan. Kapag nakikita natin ang gulo ng mundo, mas madaling tanggapin na may nagpaparusang Diyos kaysa isiping, random lang ang lahat. Nagbibigay ito ng order sa chaos natin. Talagang mapapaisip ka kung paano pinaghalo ang pananampalataya, takot, at pati na ring teknolohiya. Kaya sa pagdubuod natin, mula sa nakakapangilabot na imahe ng 450 kilometers per hour na bagyo at bundok na nagiging lawa ng putik, Hanggang sa pagkukwestiyon sa mga nakagawiang relihiyon gamit ang mga salitang gaya ng bioscience. at yung bigat ng pagiging isang mensahero na kailangan ng trahedya para lang pakinggan, nakita natin kung paano nabubuo ang ganitong klaseng naratibo. Bago tayo magpaalam, may isang bagay lang akong gustong iwan sa'yo. Isang kaisipan na pagnilayan mo. Kung ang isang babala tungkol sa katapusan ng mundo ay nakabase sa pagkawasak at panluloko umano ng ating mga pinakamatibay na institusyong espiritual, Ano yung tunay na trahedya? hindi kaya ang tunay na trahedya na tahimik na nangyayari ngayon ay ang unti-unting pagkawala ng tiwala natin sa mga sistemang bumuo sa ating lipunan? At sa huli, ang pagkawala ng tiwala natin sa isa't isa? Kung lahat ng tao ay tinuturing nating nanluloko, paano pa tayo magkakasama kapag dumating na ang tunay na bagyo? Napakabigat na tanong niyan at napapanahon. Maraming salamat sa iyo sa pagsama sa malalimang pagsisiyasat na ito. Paalala niyang namin palagi, maging mapanuri sa bawat impormasyong nababasa o napapakinggan ninyo hanggang sa susunod na talakayan.